my beloved Boss Mike Cervera. Ako ng mundo, narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Andali nga, ilalagay ko yung ano, yung... Magandang buhay! Today we're here at Paris. One of the famous landmark here in France. Milaw. Milaw. Siyempre, dito. Yan, milaw. Ayun. So, dito yan. Oo, ba't gumagalaw-galaw? So, yon mga kababayan, wait lang. Iayos ko lang. Yan. So, teka. Maliwanag ba? Mga kababayan, umitim na yung mukha ko rito sa sobrang... Hindi, hintayin natin mga kasama natin. Sa sobrang init po dito, sobrang nasunog yung mukha ko. Pero nandito kami mga kababayan at tatalakayin natin yung etong pagsibak dito sa Duterte Youth mga kababayan. Dahil po etong Duterte Youth nirereklamo po. Nirereklamo nitong kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ano po? So yun, nandyan si Susie, nandyan na. So ito nga po yung nangyari, mga kababayan. Andali lang maglalakad lang po tayo dito. Pwede naman, naririnig nyo naman po ako, no? Naririnig naman, So yun nga po yung nangyari, mga kababayan, no? Ay, Chang, naririnig ba ako? Maliwanag ba? Oo. Ronalisa. Yun. Wala Yan. Naririnig ako, Ay, Chang? Yes, loud and clear, So yun na nga, mga kababayan. Etong Duterte Youth, mukhang masisibak ito kasi nagpapakilalang para bang sinasabi rito Duterte Youth daw sila, pero yung nagli-lead, mga kababayan, hindi naman na youth. Di po ba, mga kababayan? So nirereklamo po ngayon ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ganun yung nangyayari, no? So, malamang po masibak ito kasi nung araw, mga kababayan, nangyari yan sa MAD. Mamaya na ayaw sa droga. Yung ang nagre-represent nun, mga kababayan, si Richard Gomez naman, mukhang ganun ang mangyayari dyan Di po ba? At saka hindi lang naman si Young Duterte Youth. Dapat marami masibak dyan. Kasi ang dami-dami mga party list na hindi naman sila sectoral. Di ba? Dapat kasi yung mga party list na yan, sectoral. Tulad na yan, kilusan ng magbubukid ng Pilipinas. Ganon, po? Yun, sectoral yun. Dapat ganon. So, ayun, pinapagod ako ni Jan Angeles, mga kababayan. Pinagliban lang ang proklamasyon. Hindi, mukhang madadali yan, mga kababayan At eto pa, si Pangulong Bongbong Marcos, nyo po ba? Napakinggan nyo yung interview ni Katunying sa kanya. Mukhang, mga kababayan, palaban na si Pangulo Mukhang sunod-sunod na masisibak itong mga gabinete na hindi nagtatrabaho, Dapat naman talaga mga kababayan Di ba ba? Dapat talaga yan, napanood ni Maria Pepaliso, kabayan ko, kapatid ko, Annalisa Uso, Ai Chang, Judy, So yun. Medyo sobrang bait nga daw kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na dapat maging ganun yung kanyang ugaliin, mga kababayan. Kasi ito yan, sa sobrang bait ni Pangulong Bongbong Marcos, masyado siyang naaabuso. Yung bang parang yung boss nyo na
ayaw magtanggal ng ano ba, ng tao. Di po ba? Oo. Hello po, oo, Florcy Ferrer, yan, oo, Elizabeth Monte, hello po. Nandyan na rin si, sino to? Si Kim. Oh, boss! Oh, ito yung ating mga kasama rito. Oo. Oh, shout Live po yan, live. Oh, live. Oh, naka-live po ako. Shout out sa mga mga taga ano ito eh. Taga Novaliches, Quezon City. Yo, di ba mga kababayan? Marami dito ang magnanakaw. Oh, syempre naman. Oh. Masaya talaga mga Pilipino pag nagkikita-kita eh, no? Yun, mga ayun, nandun. Yung banyo? CR nandun. Yung bus na yan. Tawirin mo lang yung stoplight, yun na yung banyo agad. Oh. Ha? Wala eh. Ayan, ayun. Ay, sarado yata yan. Oh, ayan. Oh, banyo yan eh. Tingnan mo yan. Banyo yan. Yung ganyan, meron doon. Naghahanap sila ng banyo, mga kababayan. So, nandito kami sa harapan ngayon ng Eiffel Tower. O, nasa France po kasi kami ngayon. Nandito na may nakakita na naman ako mga Pilipinong mga dumarating. Kabayan! Mga kababayan, puta. Talagang sabi kami sa mga kababayan natin yan, di ba? Naka-live ako. Hindi ating nagla-live, nagtitinda ng sapatos. Talaga? Live selling, naka-live selling ako. Ay, saya, mga kababayan, Oo, meeting ako dito, sobrang, alam niyo yung malamig pero mainit. Yung yung sikat ng araw pero malamig, ganun. Di ba? Ayan. So, Mac Kiliti, hello po. So ngayon, mga kababayan, dali, para nakikita niyo yung view. Yan. So ngayon, ano masasabi niyo doon sa sa ginawang interview kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang ganda ng pagkaka-interview doon, mga kababayan eh. At talagang sabi niya mukhang may masisibak daw eh. Nauna na nga dyan, di ba, si Arnel Ignacio na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumibak. Di ba? Dahil nga dahil mga kababayan, bumili daw ng lupain na hindi man lang dinaan sa mga sa opisina, parang ganon, sa korporasyon. Kundi mga kababayan, nirekta na lang eh. Ayun, mga kababayan. Ang init to. Tingnan yung mukha ko, mga kababayan. Sobrang nasunog na. Nagbabakbak nga eh. Di ba? Dali. Yung bus natin, yung bus. Konting-konti, kapranggot lang. Ganyan. Pagtawid mo ng stoplight. Dami nating kababayan dito na mga nakikita. Alam niyo naman ako, palakaibigan ako, mga kababayan. Sobrang palakaibigan tayo, no? Andali, bili tayo ng mainom at ako'y uuhaw. Dali. Do you have Coke Zero? Yes, one. How much? Okay. Bibili tayo ng Coke Zero dito. Brother. You have small money. Small money? 5, 10, 20. One. Thank you.
Malalaki daw pera ko. Ayaw tanggapin. Nauuhaw ako mga boss. Ah. Ito, may nakita tayong mga kababayan. Pilipino? Pilipino. Oh, Pilipino. Oh, Pilipino. Kabayan. Kailangan maging ano tayo sa mga kababayan natin. Mga FW, di ba? Di ba? Lahat ng mga Pilipino, batiin natin. Paramdam natin sa kanila na ano, ha? Na may mga ano tayo, pagmamahal tayo at pagtingin pa rin natin sa kanila, no? Tignan niyo, nakuha ko. Oh, alam niyo yung mga dito may pangalan, tignan niyo. Nakuha ko sa hayop. Ngayon ko lalapansin mga kababayan na shampoo. Okay na si Buday pa rin. Natawa ako. Habang iniinom ko, binabasa ko, Sara pa rin ang puta. Tangina, ang tindi. Ayan, Sara po. Ayaw tayo lubayan mga kababayan. Ayaw tayo lubayan. Okay nang ina yan. Visit talaga to si Buday. Dito na lang tayo, oh. Nakapunta na kayo doon? Hindi pa. Wala, pangit na. Natawa ko. Ito, meron tayong kababayan dito. Ano masasabi mo rito? Mabuhay. Mabuhay. Ha? Mabuhay mga mandurukot. Ang dami mandurukot dito, mga kababayan. Di ba? Nadukutan to ng wallet eh. Opo. 300 euro. 300 euro laman, oh. Oo, mga visit, ano? Nawala tuloy ako sa ano. Anyway, mga kababayan, meron tayong 862 na nanonood. O sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, nakakapag-subscribe, mga kababayan, huwag nyo nang patatagalin yan. Oo. At syempre, mga iuwi ko ba itong lata na to? Pukin ang ina. Ayan, oh. Sara pa rin. Si Buday ang puta. Si Lustay. Mga kababayan, ha. So, oo. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Bago ko mainis, gusto ko na itapon ito eh. Okay, sakto na uwawa ko kasi. Doon, bumili ko. Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay maging palaban, payag ba kayo na medyo baguhin niya naman yung kanyang pag-uugali na sobrang bait? Naabuso kasi, mga kababayan eh. Naabuso, di ba? Sobrang naabuso. Pampa-good vibes eh, no? Pampa-good vibes dito. Punta tayo sa mga magagandang babae rito. Sisimplehan ko na lang, ha? Para naman sa mga babae dyan, mga gwapo naman, no? Dali. Yan. Yan, no? Ganda. Oo. Oo. Shoutout po sa inyo lahat. Oo. Oo, yung mga chika babe. Nag-live selling. Shoes. Hi, bonjour. Bonjour daw, bonjour. Ayun, oh. So dito tayo. Wait, hanap lang ako ng magandang location, ano. Ayun, oh. Pak! Putik na yan. Ganda. Ganda. Hello. Ganda, no? Pangiti lang sila. So, yan, mga kababayan. Di ba? So, ngayon, dito ako sa gilid. Saan ba pwede umupo? Ayun, doon ako. Nakakita na ako ng pwesto. Hanap lang ako pwesto, mga kababayan. Dito po tayo.
So yun na nga mga kababayan. Dahil nga dito sa reklamo ng kilusan na magbubukid ng Pilipinas, etong Duterte Youth, mukhang masisibak. Sapagkat nga eto daw mga kababayan, hindi naman na bata, pero gustong i-represent yung mga bata. Parang ganon parang ganon. Pero mamaya ho, try ko pong i-live po ito sa laptop para maipakita natin yung mga video natin, ano. Pero ngayon kasi, mga kababayan, ang hirap kasi hawak ko yung cellphone makapag-update man lang sana sa inyo. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kanina napanood ko, in-interview po ni Katunying, ano. Ayan na, mas maganda yung view. In-interview ni Katunying, mga kababayan. Tila ba parang nagbabadya na ho na maging palaban si Pangulong Bongbong no? At talagang sisibakin na daw kung ano yung mga gustong sibakin, mga kababayan. Kasi karamihan naman kasi mga kababayan, hindi naman talaga nakakapagtrabaho Walang deliver kay Pangulong Bongbong Marcos Di ba? Mainis ka talaga, ramdam mo maraming di nagmahal sa mga Duterte. Maraming di nagmahal. Don Mariano, opo, Joanna Kalimbas, opo. Yan, oo, ang ganda ng spot mga kababayan. Pero tingin ko mga kababayan kasi alam nyo, panahon na talaga. Sa tatlong taon na natitira na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat niya na talagang baguhin yung estilo niya, sobrang bait. Kung kailangan na tanggalin yung tao, tanggalin, 'di ba? Merong ang umuugong mga kababayan, kahit si speaker mukhang gustong palitan mga kababayan, alam niyo po ba 'yon? Na ultimo yung mga kababayan si Speaker Martin, mga kababayan parang gusto yatang palitan na mayroong ganong ugong-ugong mga kababayan DILG si Trillanes, sana. Shoutout po, Botchok de la Cruz. Shoutout, eto, yung bus. Diretso mo, ayun, halika dito. Nakikita mo yon yung kulay gray na yon na parang ganyan parang ganito. Ayun, yun. Wala. So may nagtanong lang ho dito. Ayaw naman daw ni BBM na maging masama siya. Ayun na nga, hindi naman pagiging masama kung ang interes ng taong bayan ang sweet di ba? Kung ang ganda di ba? Dami. Yun kung hindi kayo magiging ganyan magjowa, wag na kayo magjowa. Ito na mga kababayan. Punta na natin yung topic natin bago natin tapusin to. So, ngayon mga kababayan, may umuugong nga rin na talagang may mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na masisibak, mga kababayan. Opo, di po ba? Ngayon, tingin ko dapat lang. Di ba? Dapat lang na talagang lahat yan. Ano yung sabi naman ni Red Guns? Ngiwi-ngiwi. Naku, Diyos ko, walang kadating-dating ng mga banat yan. Ngiwi-ngiwi. Kulong-kulong meron, di ba? Tingnan mo, may magaganda rin hello ka, Bunso, Bakit kami sinasama kami dun sa may Hindi na, alas 5 na tayo, Sakay sila e-bike, nagpaiwan. Sige. Nandito kasi sila Jen, tsaka yung isang kasama namin, anak ng kaibigan ko rin. Yan. So yun, mga kababayan, di ba? Yung nga nagsasabi ng ngiwi-ngiwi, malapit na mahuli. May warrant of arrest na nga Di ba, mga kababayan? May warrant of arrest na nga. Nandito po ako sa sa Paris, France. Nandito kami sa Paris, France ngayon. Kaya kita nyo naman, tirik pa rin ang araw dahil magkaiba po ang oras sa Pilipinas at dito. Opo, ha?
Yon, mga kababayan. So, maigi na rin mga kababayan na maging gano'n ang magiging balikan natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Maigi na rin na maging gano'n yung estilo na maging palaban na at maging mahigpit na doon sa mga ganyang mga gabinete. Wag nang mahiya, wag nang sobrang bait na. Dahil nandiyan dyan nahihiya ng tanggalin. Tanggalin kung kailangan tanggalin kung hindi naman nagpe-perform. Di ba? Oh, yun yun. Ako nga nagugulat ako. Kita mo, warrant dito. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, no, ito si Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko, ayaw niya naman talaga niyang mapuntahan natin yan, yung impeachment, Parang ganun kasi, mga kababayan yung mga naririnig natin. Pero ang nagtutulak lang daw talaga, si Speaker, oo. Kaya parang hindi yata nagugustuhan ni Pangulo na para bang pinangungunahan daw. Syempre, diskarte nila yan di ba? O kung paano. Pero, si Pangulong Bongbong Marcos ulitin ko lang mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos, walang pakialam yan kung ma-impeach o hindi si Sara. Wala sa kanya yan. Oo. Hindi big deal yan sa kanya. Walang Oh, 'di ba? Walang pakialam kung ma-impeach o hindi, ibig sabihin. Bakit? Para saan presidente pa rin naman siya kung hindi ma-impeach, presidente pa rin si Pangulo 'Di ba? Wala namang pambihira na buhay yan. Sino ba kasi mga nagtutulak niyang impeachment, 'di ba? Oo, tayo gusto nating ma-impeach kasi 'di ba sobra-sobra na po yung sobra-sobra na yung yung ginagawa nilang pangbibisit sa gobyerno 'di ba? Tayo gusto natin ma-impeach pero kung hindi ma-impeach di walang problema, 'di ba, mga kababayan? Oo, Arnel, Gabriel, Mariano, Aichang, Jayjay, Addictos Rex. Oo, 'di ba? Ayaw ni Pangulo ng may bangayan talaga, sa totoo lang. Pero nga, mga kababayan, minsan hindi mo rin masisi si speaker dahil nga sa pangwawalang yana netong mga DDS, di po ba? Oh, daming maganda Oh. Pagdasal na lang natin. Di po ba? Para sa bayan. Sir Mike, sarap ng buhay diyan pag may pera. Di naman. Oo, actually, mga kababayan, pang 5 beses ko na ho rito sa Paris. Kaya lang, naaawa naman ako dito sa mga ito dahil hindi pa nakakarating. Oo. Madalas ako rito. Oo. Kung inyong maipapalo ko sa Instagram ko, nandoon po nakapost yan. Di ba? So, ganito na lang ho mga kababayan, talakayin po natin ito. Kasi magkaiba yung oras, nalilito talaga ako Yung oras dyan sa Pilipinas at oras dito, siguro yung mga OFW na nakakapanood sa atin, parehas kami ng oras. At saka nga pala mga kababayan, may sasabihin ako, sa mga nag-imbita po, pasensya na ho kayo at hindi ko kayo napagbigyan hindi tayo magkikita-kita kasi sobrang yung schedule kasi mga kababayan, napakahirap. Oo, napakahirap. Lovely, airplane, Aha. Hindi naman. Same time here in Portugal, sabi ni Joy. Tama lang ang impeachment, sobrang na ginagawa. Yun na nga. Kahit naman ako sang-ayon ako diyan, pero ibig ko sabihin, ano mang resulta ang pinapaliwanag ko si Pangulong Bongbong Marcos, walang pakialam diyan. Kasi hindi naman niya pinakikialaman yan Walang pakialam si Pangulo diyan sa impeachment. Oo, sa totoo lang. Noon pa man, 'di ba? Ayaw niya 'yan. Si ano rin ang nagsabi noon si Katunying, 'di ba? Nagano na, wag na, mauubos lang yung oras natin diyan. 'Di ba? Makiliti, sabi nga PBBM lang malakas. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos wag na, mauubos lang oras natin diyan, magtrabaho na lang tayo. Wala namang kwenta yan si Buday. Hindi naman threat yan kasi Boplos naman. 'Di ba mga kababayan? Yun.
Yeah. Oh, maganda yung kwentuhan dito. Mm. Opo, Jolly B and Paris. Oh, ano na? Oh, pumunta ka rito. Nandito ako sa tapat ng Eiffel Tower, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, di ba? Oh, lika rito. Oh, nasa Paris ako. Ayan, oh. Pero dapat na din na ma-impeach. Oh, ako nga sang-ayon nga ako na ma-impeach yan. Sa totoo lang. Si Pangulong Bongbong Marcos lang naman ang hindi. Di ba? Wala sa kanya yan. Kaya ma-impeach kaya hindi, walang problema. Ano ba problema? Ni Pangulo. Kahit ma-impeach, kahit hindi, presidente pa rin siya. Kawawa ang Pinas pag di ma-impeach. Sa bagay, Pamela. Pero, alam mo, sa totoo lang, marami talaga mga tangang Pilipino. Wala tayong magagawa doon. No? Ganda. Oh. Ang puputi. Oo. Marami dito magnanakaw, mga kababayan. Kaya pagka kayo pupunta rito, mag-iingat kayo kasi sobrang dami ng magnanakaw, no? Ayan, no? Lalo yung mga maiitim na yan. Oh. Oh, thank you. Oh, sa mga hindi pa nagla-likes naman, mga kababayan, mag-like na kayo. Pero ano, kayo, mga kababayan, sa palagay ninyo, payag ba kayo na mawala yung Duterte Youth? Hindi na ako dapat hindi lang yung Duterte Youth ang mawala. Dapat marami. Ang dami diyan mga kababayan na hindi naman sectoral group. Mga kababayan, dapat yan tanggalin lahat. Putik na yan, ang dami-dami. Oh. Misa nga maisip mo, maganda pa yung vendors Vendors party list kasi oo, yun sectoral yun dahil mga vendors, di ba? Oh, pero yung mga nanalo mga kababayan, putik na yan, Para saan yun? Di ba? Sektor ng ano yun? Dapat yung mga sektor ng mga magsasaka, mangingisda. Oh, bakit? Mainit kasi. So doon ako sa mainit, kaya dito sa malamig. Ayos, ano? Oh. So yun. Pinalipat ako ng mga walang iya. Dito na lang ako sa malilim. Diba? Ayan, dito. Sunog ho yung mukha ko, mga kababayan. Grabe. Dito, maganda rito Yan. Diba, mga kababayan ko? So, dapat, hindi lang ho yung Duterte Youth ang tanggalin. Lahat po dapat na mga hindi naman sectoral group. Ang dami dyan, mga kababayan. Meron pang, lahatin na natin. Ano pa ba yung mga nandiyan dyan ng mga party list? CWS ba yun? Meron pang kung ano-anong mga party list dyan. Dapat yung mga yung mga samahan ng mga magsasaka, samahan ng mga mangingisda, samahan ng mga manggagawa, samahan ng mga ITAS, yung mga ganon, yung mga dapat na Di po ba? Pero hindi Meron pa yung sagip. Ano yung sagip? Wala namang nasagip. Di ba? Ano pa? Ang dami mga kababayan, comment nyo dyan yung mga anong klase naman kasi yung Duterte Youth, di ba? Ano yun? Anong sektor yun? Unang-una, youth. Sige, sabihin na natin para sa youth. Duterte Youth, sige, para sa youth. Pero yung namamahala, hindi naman youth. Kung hindi youth, di ba? Youth lang ang alam manggulo lang ng manggulo, putik na yan. Di ba, mga kababayan? Yan, meron namang kabataan party list, pero dapat bata yung namamahala, yung ibig sabihin nagiging leader, di ba? Yun, di ba? Yan na nga di ba? Minimum 2K bill party list. Grab the opportunity na act teachers, yan, pwede yan. Di ba? Pwede yan, act teachers kasi mga guro yan Samahan ng mga guro, samahan ng mga doktor, samahan lahat ng mga
sektor ng lipunan, mga kababayan. Dapat ganun eh. Di ba? Samahan ng mga, mga pokpok ni, ni Pulong na mga kinukuha. Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Oy, anyway, mga kababayan, papaalam na po ako. At kita na lang po tayo sa aking live stream po mamaya. Muli, maraming salamat po. Oo, nandiyan si Marites. Ano yun? Di ko mabasa tuloy. Paharyaga. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Bye-bye. Our beloved Boss Mike Cervera.